Baka sakaling magkaroon tayo ng anak sa pamamagitan niya. Umaya si Abraham sa sinabi ng kanyang asawa, kaya ibinigay ni Sarai si Hagar kay Abraham para maging asawa nito. Nangyari ito matapos manirahan si Abraham sa Kanaan ng 10 taon at nagpugis nga si Hagar. Nang malaman ni Hagar na nagpugis siya, inama siya ni Sarai. Ngayong buntis na si Hagar, hinahamak na niya ako. Ikaw ang dapat sisihin. Ibinigay ko siya sa iyo at ikaw ang dapat sumuway sa kanya. Ang Panginoon na ang humatol kung sino sa atin ang tama. Kung gano'n, ipapalit ko siya sa iyo bilang alipin mo at bahala ka kung ano ang gusto mong gawin sa kanya. Simulan mo ang hindi na dito handa ang pakitungo sa Sarai Abraham. Kaya lumaya sa damang ito. Nakita sa Hagar na mangkin ng Panginoon sa sugal ng tubig sa ilang. Ang lugar na ito ay wala na sa tahanan ng puntang Asur. Hagar, alipin ni Sarai, saan ka ba nanggaling at saan ka pupunta? Lumayas po ako sa amo kong si Sarai. Bumalik ka sa amo mo at magpakumbaba ka sa kanya. Pararamihin ko ang lahi mo na ang dami nila'y hindi mabibilang. Buntis ka na at hindi magtatagal magkakaanak ka ng lalaki. Pangangalanan mo siyang Ismael dahil pinakinggan ng Panginoon ang pagkatawag mo sa kanya dahil sa iyong panalangin. Pero ang anak mo ay mabubuhay katulad ng isang aslong gubat. Kakalabanin niya ang lahat at ang lahat ay lalaban sa kanya. Kahit ang mga kamag-anak niya ay lalaban sa kanya. Tinawag ni Hagar na Diyos na nakakakita. Pangalan ng Panginoon na nakapag-usap sa Sa kanya, dahil sinabi niya, Tunay bang nakita ko ang Diyos na nakakita sa akin sa lugar na ito? iyon ang buhay na naroon sa gitna ng Kades at Bere na pinatawag na Pilit na Hay roon. Amen.